kamakailan lang, itong Sabado lang na-interview namin si Yorme Isko, 'no. So, bigyan natin ng naratibo ay bigyan natin ng komentaryo ito at, sinasabi nga na may ibinulong si Yorme Isko sa amin. Okay, so mamaya pag-uusapan natin 'yan, paalala niyo. May binulong, hindi puwedeng ilabas. Oo, hindi po puwedeng ilabas. Ngayon, hindi puwede sa live, 'no, pero pag-usapan natin dito, ha. Eto, maraming nagsasabi po na nasunog daw ang Banateros dito kay Isko, na nasupalpal daw kami, napahiya daw po kami. Dahil hindi namin napasunod si Isko doon sa aming gustuhin. Una po, alam naman namin na si Isko, kahit naman nung kanyang, nakita na namin yung video, medyo iba na po talaga si Isko. Pero sabi ko nga, mananatili po ang aming pagiging magkaibigan. Eto, unahin ko lang po, kailangan mailabas natin 'to. Kaibigan po namin si Isko. Ako po personally, kaibigan ko po si Isko. So, ako po ay mananatiling rerespetuhin po si Yorme Isko. Kahit magkaiba na po kami ng, tayo pagdating sa politiko. Alam din naman ito ng iba pang politiko na kakilala ko din na patuloy na hindi po bastusan ang ugali ni Coach Oli. Meron din mga vloggers na nasa kabila pa. Nasa kabila na. Pumunta na dun. Pero may respeto pa rin ako sa kanila. Hindi ibig sabihin, ayaw ko yung ginagawa nila. Sa tingin ko, si Bongbong Marcos ang mastermind ng nakawan sa Pilipinas. Siya ang mastermind sa ghost projects at sa flood control scandal. At sinabi ko po yan in front of Yorme Isko sa programa mismo sa live. Pero, hindi po ugali ni Coach Oli ang bastusan. Tandaan nyo po, tinanong ko ng matindi si Tiangco. Na-interview rin namin bago kay Yorme. At alam natin si Tiangco, yung asawa niya ay kamag-anak ang mga Marcos. So sa madaling salita, binitawan natin siya na matatinding tanong, pero hindi po natin dinisrespect si Tiangco. Ganun din, after a week, si Isko naman ang na-interview. Ano po pinapatunguhan ko rito? Yung mga susunod na interview namin, mananatili po ang respeto ni Coach Oli sa aming bisita. Kasi hindi mo naman kailangan maging bastos kung magkaiba kayo ng opinyon. Pero hindi nila ako mapapasunod sa gusto nila. Sabi pa nga eto fake news ha. Tandaan nyo itong sinabi ko, fake news ito. Hindi na daw, pinagbawalan na daw, binan na daw si Isko na ma-interview sa programa ng SMNI sa Banateros. Mali po kayo dyan. Sa katunayan, ang plano ng Banateros ay mag-interview nung nasa kabila. Mag-interview ng mga kain-suka. Mag-interview ng mga sunod-sunuran ni Bongbong Marcos. Iyaan na po ang nakalinya. Kaya hindi po namin tatakbuhan ito dahil ang SMNI po patas. And remember this, it is live. Malaking bagay po yun. Hindi po namin kinakat yan. Kung meron mang cut version, merong live pa rin. So kahit ang iimbitahin namin ay hinihimod ang puwet ni Bongbong Marcos, iimbitahin pa rin namin live. Kasi po, ang SMNI ay rumirespeto sa freedom of speech. Patas po ang SMNI. Bagamat kami
ay supporter ng Duterte, hindi po kami sunod-sunuran ng Duterte. Nauunawaan niyo? Hindi po kami bias. Kaya nga, ito challenge ko, 'di ba? Kami mag-i-interview ng kontra sa aming opinyon. Kami imbitahan ninyo. Kayong mainstream media, imbitahan nyo kami live. Ayaw namin ng cut. Live. Kung gusto nyong kakatin, okay lang, merong cut version pero may live. Di ba? Sasabihin nyo, teka muna, sino ba kayo para interviewin? Yung babalo nga ini-interview ng mainstream media eh. Yung hindi nga nagsisipilyo, ini-interview ng mainstream media eh. Di ba? Oh. Kahit ako lang mag-isa, kasi sasabihin ng iba, ang dami nyo kasi banateros pagtutulungan. Hindi, kahit ako mag-isa, sasabihin ko sa inyo. Interviewin nyo ako diyan mismo sa mainstream. Yung may programa ka ha, hindi yung pipicture, hindi po kami nagmamataas. Baka mamaya yung mga vlogger na pinabili lang dyan. Oo, yung iba nga, hindi pa nga political vlogger eh. Bigla lang sumishift kasi may abot-abot na. Alam nyo kung sino yung sinasabi ko. Hindi naman talaga po, biglang sumulpot, political vlogger na. Di ba? Anyway, ang punto ko, yung may programa din. Invite ka namin sa SMNI, invite mo rin kami dyan. O kung ayaw mo ng maramihan, invite mo ako dyan, invite kita sa SMNI, interview tayo. Di ba? At hindi kita babastusin. Hindi po bastos si Coach Oli. Pag tinanong kita, papayagan kita magsalita, hindi kita babarahin. Kasi nga, ikaw ang ini-interview. Pagdating ko naman dyan, pagsalitain mo ko, dyan sa programa mo dyan, sa TV, magsasalita ako, wag mo kong i-interrupt. Makikita mo yung tapang. Diba? Patas. Pero ipupusta ko, hindi kaya yan. Bakit? Kasi yung iba dyan, ang pumupondo, ay itong nasa gobyerno. Yung ibang media dyan, naaabutan ng maleta. Pinatunayan po yan nung 18 Marines. Yung iba nga dyan, pag-aari pa, di umano ng mga politiko. Ang SMNI po hindi pag-aari ng politiko. Kaya hindi po kami sunod-sunuran. Mapapansin ninyo, sino na lang ang nagsasabi ng totoo na hindi takot sa mainstream? SMNI at yung Net 25. Sang-ayon kayo? Sige, tanong ko. Nagsisinungaling ba ako? Yun ang hamon ko sa inyo. O mag-interview din kayo dyan sa inyong mainstream media ng DDS. I'm sure hindi nyo kaya live. DDS na politician, live. Hindi nyo kaya live. Kasi pinoprotektahan nyo yung amo nyo. Na pag may sasabihing iba, kakatin ninyo. Hindi po namin ugali. Alam nyo sa katunayan, madalas magpaalala sa amin si Banat Bay. Ito pinapaalala ni Banat Bay sa amin. Lagi. And isa rin po ako. Minsan nga pinagtalunan na namin ng isa sa banateros to. Dahil binanggit ko sa kanila. Anong sabi ko? Bro, pag may interview tayo, ang pagsalitain nyo, yung ini-interview. Kasi, kaya ka nga nag-i-interview eh. Ba't ikaw magsasalita na magsasalita? Di pauwiin na natin yung ini-interview natin. Pumalag pa yung isang banateros na yun. Hindi ko nababanggitin kung sino pangalan. Ang sagot niya, vlogger tayo eh. Of course, magsasalita. Oo. Pagdating mo sa bahay mo, mag-vlog ka na mag-vlog. Gusto mo, maghapon ka mag-vlog. Pero pagdating sa SMNI, kaya ka may ini-interview, yun ang tatanungin mo. Wag na tayo mag-interview kung tayo lang din ang magsasalita.
Alam mo yung mga sumunod na araw, yun ang paalala ni Banatbay sa'min. Anong sabi niya? Yung ini-interview tanungin, sila pagsalitain. Kaya sinasabi na supalpal daw kami, hindi po. Hindi lang kami bastos. Sabi ko nga, kung ako tatanungin ninyo, sinabi ko 'to sa harap ni Isko, katabi ko siya, eh. Kung ako tatanungin niyo, sasagutin ko sa inyo ang mastermind ng nakawan si Bongbong Marcos. Eh, hindi ako tinatanong, eh. Hindi naman ako ini-interview. Alangan namang pumasok-pasok ako ro'n. Hindi naman ako parang epal na politiko na mamimigay ng ayuda o mamimigay ng bigas, kailangan naka-epal ako do'n, 'di ba? Hindi naman ako gano'n. Oo. So, naiintindihan niyo po? Kasi maraming nagsasabi, nasupal pa naman. Hindi po. Sinasabi bayaderos. Marami pa nga nagjo-joke. Kayo itong tawag sa amin bayaderos. Tanungin ko po kayo, paano kami naging bayaderos? Eh, from the very start, Duterte kami. Kinain ba namin suka namin? Hello? Sinuportahan ba namin si Bongbong? Tapos ngayon nakasusuporta kami kay Sara? Hello? Kailan niyo ako narinig sinuportahan si Bongbong? Una pa lang alam niyo Duterte kami. Even before the election, alam niyo Duterte kami. Ang gago naman ng Duterte kung babayaran kami. Eh, una pa lang, alam niyo kung sinong bayad? Hindi ko nilalahat, ha. Hindi ko nilalahat. Pero chances are, ang bayad, yung paliba-iba. Pag nandito, ito. Pag nandito, andito. Andito, dito. Andito, yun. Hindi ko po nilalahat. Pero ba't kami tinatawag na bayaderos? Eh, isa ata kami sa vloggers na nanindigan. Nakarating na kami sa mainstream, sa SMNI. Nanindigan pa rin kami doon sa aming prinsipyo. Sa katunayan, pati nga si Isko, pinanindigan namin. Eto, pagiging kaibigan namin, magkaibigan pa rin kami. Eh, hindi ko siya babastusin. Alam to nung ibang vloggers, ito yung sinasabi ko sa inyo, alam to nung ibang vloggers na talagang halos himurin na ang puwet ni Bongbong Marcos. Pero hanggang ngayon, magka-text pa kami. Nag-aayaan pa nga kaming manood ng concert, 'di ba? Mag-aayaan pa kaming kape-kape. Ibig ba sabihin nun, 'pag magkaiba na kami sa pulitika kailangan ko siyang bastusin? Paano yung mga kamag-anak ko na iba ang affiliation sa pulitika, kailangan kong bastusin? Paano yung mga kapitbahay ko ibang political affiliation, kailangan kong bastusin? Hindi. Yung pambabastos ng ini-interview o pambabastos ng mga kaibigan mo dahil iba na ang political affiliation nila will show the character of the person. And that's not me. 'Di ba? So, ngayon kung umiba siya, ngayon ay gusto niya na si Bongbong Marcos at sa tingin niya, yung pinupukol na mastermind si Bongbong Marcos ay tsismis lang. Sabihin ng iba, nasira ang Banateros, nasupalpal ang Banateros. Teka muna, eto tanong ko sa inyo. Banateros ba ang nasira o si Isko? Of course, hindi ako magde-decide niyan, ang taong bayan. As far as I know, hindi kami umiba ng landas. Ngayon, kung si Isko man ay ginagawa ito para sa Manileño, ang ganda po ng kanyang, eto sasabihin ko sa inyo, ang ganda ng kanyang motibo. I respect him for that. Kasi yun ang obligasyon niya, eh, Manileño. 'Di ba? So pang-lokal siya talaga. Pang-lokal po si Yorme. So, again, I respect him for that. Eto lang tanong ko,
Kayong taga-Maynila, nagustuhan niyo ba or naniniwala ba kayo sa sinabi ni Isko na tsismis lang na itinuturo si Bongbong Marcos as mastermind? Tinatanong ko po dito yung mga manonood ko lang Manilenyo, nagustuhan niyo ba yun at naniniwala ba kayo do'n? Lagay niyo lang sa comment section, "Taga-Maynila po ako. Gusto ko yung ginawa ni Yorme." Tapos wala tayong pag-uusapan kasi kayong taga-Maynila, eh. O kaya, "Taga-Maynila po ako. Ayaw ko yung ginawa at sinabi ni Yorme." Lagay niyo. Yung mga taga-Maynila lang, lagay niyo, ha. Gusto ko pong madinig yun. Gusto kong mabasa sa comment section. Basahin po natin 'yan, 'di ba? Kasi sinasabi nung iba, "Eh, bakit ba kayo nakikialam? Eh, kami nakikinabang sa Maynila." So, kung taga-Maynila ka at natutulungan at gusto mo 'yan, 'di okey, wala tayong problema diyan. Nirerespeto ko nga, eh, nirerespeto ko yung ginawa ni Yorme. Ngayon, kung ayaw niyo, eh, wala tayong magagawa. Siya ang pinili niyong mayor, eh, 'di ba? Binoto ng tao 'yan, so be it. Sabi nga niya, nirerespeto niya yung binoto ng 31 million. Pero sana nirerespeto rin niya yung binoto ng 32 million. At karamihan ng bumoto sa 31 million ay galing doon sa Duterte rin. Eh, coach, ba't hindi mo sinabi yan? Of course, hindi naman ako ang guest. 7 pa kami. Minsan nga nag-aagawan pa kami kung sino magtatanong. Naiintindihan niyo po? Pero kung ako ay magkakaroon ng sarili kong programa sa SMNI, sasabihin ko lahat yan. Kasi kahit may sarili akong programa at meron akong ini-interview, hindi ako magsasalita. Siya, magtatanong lang ako. Kasi ulitin ko, kung ako rin magsasalita, wag na ako mag-interview. Naiintindihan? No? So, ina-address ko lang itong patungkol dito. Kaya mananatili yung hamon. Oh, kami nga pa-interview niyo diyan. Alam mo, tuwang-tuwa ako sa SMNI. Dahil hindi duwag ang SMNI. Nag-i-interview. Ako sa katunayan, gusto ko ma-interview si Trillanes. Ang tanong, kung kaya niya magpa-interview sa amin. Ganun lang naman, eh. 'Di ba? Oh, pero babastusin ko? Hindi po, hindi bastusin ko. Pag dumating do'n babastusin ko? Hindi. Magtatanong lang ako, 'di ba? Ang tao naman maghuhusga diyan, eh. Masisira kayo diyan, banateros, hindi, ba't kami masisira? Halimbawa, sasabihin nung isang tao, "Hindi ako naniniwalang mastermind si Bongbong Marcos." Eh, obvious na obvious naman. Ako ba masisira o yung ini-interview? Ha? O yung politiko? Halimbawa, sabihin ni Trillanes, ang totoong mastermind ng nakawan sa Ghost Projects ngayong 2022 hanggang 2025 dahil nagsimula yan ng 2016 ay si PRRD. Eh, kung walang maniniwalang tao, sinong nasira? Ako ba o si Trillanes? Sino bang nasunog? Ako o si Trillanes? Pero ito po, mag-e-expose po kami nung mga taong nakagitna. Yan po ang gagawin namin. Kaya mag-i-interview po kami. Kaya nga po, boses ng bayan, eh. Kaya nga Vox Populi, boses ng bayan. So, kahit nasa kabilang parlor, iimbitahin pa rin namin. At hahayaan namin. Magkakaroon din kami doon ng mga tanong ng mga nanonood. Siyempre, kulang tayo sa oras. 7 pa nga kami, 'di ba? So, hindi lahat po matatanong, pero yung mga tanong doon, eh, yung iba matatanong natin sa ating bisita, 'no? So, ganyan, ganyan po ang ano. At nagkahiwa-hiwalay naman kami ni Yorme na maayos. Sa katunayan, may binulong pa nga siya sa'min. Oh, tungkol dun sa pagpapayat. Hmm. Bakit pumapayat? Anong ginagawa? Binulong sa'min. Pero hindi ko na sasabihin kasi
hindi magandang pakinggan dito. Sa amin na lang 'yun, 'no? Even si Libiste, meron siyang sinabi sa amin at binibidyo ko. Tapos sinabihan niya ako, "Uy, Coach Oli, confidential 'to, para sa atin lang." Nilabas ko ba? Hindi. Kasi kahit magkapitpitan ng betlog, hindi ko ilalabas 'yun. 'Pag sinabi kong sikreto kay Coach Oli, sikreto. Alam 'to, kung matatanong niyo si Libiste, alam niya 'yun. Binibidyo ko 'yun. Actually, hawak ko pa rin yung video. Pero hindi ko ilalabas. Never kong ilalabas 'yun kahit na himurin pa ni halimbawa lang 'to, halimbawa lang. Himurin pa ni Libiste yung puwet ni Bongbong at siraan kaming banateros, hindi ko ilalabas 'yun dahil yung pangako ko, tutuparin ko na hindi ko ilalabas. Pero ipapaalam ko sa kanya, ito 'yun, alam mo 'to, alam mo 'tong sinabi. Ang punto ko lang dito, hindi mo kailangang makipagsiraan sa mga pulitiko na nagagawa mo yung trabaho mo, 'di ba? Hindi mo kailangan baluktutin yung prinsipyo mo para magawa mo ng maayos yung trabaho mo. Kaya nga sinasabi nung iba, Coach Oli, sang-ayon ka ba dun sa ginawa ni Yorme Isko? Kasi sabi niya hihimurin, kahit himurin niya ang hindi ko na malaman yung exact words, pero gano'n kahit humimod ako, basta lang para sa Maynila, gagawin ko. Kaya sabi ko sa inyo, I respect him for that. Ang ganda ng motibo niya para sa Maynila. Maswerte kayo mga taga Maynila dahil meron kayong mayor na ganyan. Pero kung tatanungin niyo ako, Coach Oli, kung ikaw ang mayor ng Maynila, gagawin mo 'yon? Hindi po. Bakit? Hindi po maitutuwid ng isang pagkakamali ang isa pang mali. May Diyos naman, eh. Kung tutulungan, kung ako lang mayor, kung tutulungan ko ang Maynila at tutulungan ng Diyos ang Maynila, hindi ko kailangang gumawa ng mali para matulungan ko ang Maynila. 'Yun ay aking prinsipyo. Hindi ko sinasabing tama ako, hindi ko sinasabing mali siya, hindi po. Kung ang tanong lang ako mayor, hindi ko gagawin 'yun. Kasi puwede naman akong tumulong ng hindi ko babuluktutin yung prinsipyo ko. Yung mali, mali, yung tama, tama. Bigyan ko kayong halimbawa. Ang Davao, humimod ba? Mayaman ang Davao. Walang problema ang Davao. Maganda infrastructure ng Davao. Hindi po ba? Kailangan ba silang kumain ng suka? Hindi. Kailangan ba nilang baluktutin yung kanilang prinsipyo? Hindi. Nanindigan ba sila? Of course. Naghirap ba Davao? Hindi. Mayaman pa rin ang Davao hanggang ngayon. Hindi na nga binibigyan ng pondo, mayaman pa rin. At ang Davao ay isa sa pinakamalaking city sa Pilipinas. Yun na lang, kung ako mayor, titingnan ko yung bakit nagagawa ng Davao nang hindi kailangan sumipsip, manindigan sa prinsipyo. Sasabihin nung iba, Coach Oli, yung Davao naman kasi maayos na, tutuloy na lang yung programa. Ang Maynila naman, naubos ang pondo dahil dun sa nakaraang mayor. May punto. May punto naman. Kasi nga yung Davao matagal nang inayos. Kaya tuloy-tuloy na sila, hindi nila kailangang sumipsip. Yung Maynila nga naubos talaga pondo. So, may punto naman din 'yun. Pero hindi mo puwedeng madaliin ang pag-ayos. Sa akin lang po, hindi ako nagmamagaling. Sinasagot ko lang yung mga posibleng tanong. Kasi 'pag nagkaroon ka ng utang na loob
dire-diretso na po 'yan. Well, anyway, hindi ko again, uulitin ko, hindi ko sinasabing magaling ako. Dahil hindi po ako magaling, inaamin ko sa inyo. Hindi po ako matalino, inaamin ko sa inyo. Ang alam ko lang, nasa totoo ako. Kahit nga sabi ko pa-interview 'di ba, hindi dahil magaling ako. Dahil alam ko yung tinitindigan ko, totoo. Hindi po ako magaling. Pero alam mo ang kailangan ng Pilipinas? Yung totoo, eh. Frustrated na po ang Pilipino sa mga pulitiko, sa mga pulitikong paiba-iba. Frustrated na po ang Pilipino dahil walang naninindigang tunay. Minsan hindi natin kailangan maging magaling. Ang kailangan lang natin maging manindigan. Ulitin po, this is not to attack Yorme Isko. Nagkahiwa-hiwalay po kami noong Sabado na maayos, 'no? Naglolokohan pa, nagbibiruan. Ang punto ko lang po dito ay yung frustration ng Pilipinas. Naghihirap ang Pilipinas, eh. Sino ang maninindigan sa nakawang nangyayari? Kaya hindi ko po masisi yung nasa comment section. Bakit galit na galit? Bakit hindi nila maintindihan na mayor 'to ng Maynila, hindi naman ng buong Pilipinas? Nauunawaan ko sila, eh, kasi frustrated sila. Wala nang naninindigan. Kaunti po ang naninindigan laban sa nakawan, laban sa korapsyon. Even kakaunti na nga sa media, sa mainstream media, kakaunti na nga lang sa vloggers. Pero madami pong naghihirap, iilan lang po silang yumayaman. Karamihan diyan oligarch pa at saka mga pulitiko. Kaya siyempre unawain lang. Ako sa akin ang naano ko dito is unawaan lang. 'Di ba? Iba na siya, huhusgahan naman siya ng tao sa 2028, eh. Kung ayaw ng Manileño yung binitawan niya, hindi na siya iboboto. Kung gusto ng Manileño yung binitawan niya, iboboto siya. So sila pa rin ang maghuhusga, 'di ba? Kung lilipat siya kay Sara sa 2028 kasi pagdating sa 2028 si Sara na malakas, ang maghuhusga niyan yung taong bayan din, hindi naman ako. Kung ang tingin sa kanya ay maprinsipyo o balimbing, 'di ba? Ah, pero andito pa rin tayo sa sitwasyon na magkakaiba-iba talaga tayo. Baka nga dumating ang panahon na magkaiba-iba rin ng banateros, hindi natin alam, 'di ba? Pero hindi ko igagawing idi-disrespect sila. Magkaiba lang kami, pero ako maaasahan ninyo, tatayo sa katotohanan. Eh, paano Coach Ollie, kung si Sara naman ang humimod ng puwet ni Bongbong Marcos? Ako'y mananatiling supporter ni Sara, pero sasabihin ko mali siya. Mananatili akong kaibigan. Better word is kaibigan. Mananatili akong naniniwala sa kanya. Pero sasabihin ko pa rin, mali yun. I don't need to disrespect her, pero kailangan ko manindigan. Kung ayaw mo manindigan, it's up to you, Sara. Pero ako maninindigan dito. Example lang po yun. Kung sa susunod. Kasi alam naman to ng iba. Nung si Sara ay nagbongbong Marcos, nanindigan ako. Alam to ng lahat.
Kaya nga ako nag-isko. Ako ang kauna-unahang nag-isko sa Banateros. At ako rin sa Banateros ang kasama ni Isko simula't simula hanggang sa matapos ang eleksyon. Pero hindi ibig sabihin susundan ko siya sa kanyang prinsipyo. Ganun din si Sara. Kasi nung nagbongbong siya, hindi ko siya sinundan. Nakukuha po natin. But at the end of the day, ma-expose ang totoong puso at karakter ng bawat tao. Kayo na po ang umusga. At the end, Diyos lang talaga ang may karapatang humusga. Next po tayo. At napupunan ninyo, dumadami po ang kain suka. Okay? Pinaghahandaan na po itong merging ng mga magnanakaw at mga komunista. Mga magnanakaw at mga sabihin na nating dilaw o pink, no? Para matalo si Sara. If the middle forces have agreed to forge a coalition with Middle meaning pro-democracy, pro-West Philippine Sea. Anti-Duterte. Yeah, Yeah. okay. So, all of Ito, halimbawa, ako interviewin mo dyan. Live. Walang cut. Kaya nyo? O ikaw, interviewin din namin sa SMNI. Walang problema. this, because it's not only the kakampings, because you also have the people who voted for Manny Pacquiao, Isko, Right. and all the others. So, if the middle forces are going to forge a coalition with the administration, I believe it's a non-negotiable position that the candidate should come from the middle forces. And the admin would be the vice presidential candidate. That, I believe, that's the only that's the starting Formula, point. yun yung formula. That's the starting point. Now, So, sa madaling salita, ang sinasabi ni Trillanes, binubuo na po yung pula-dilaw o tawagin nating pulawan. Pulawan Kain Suka Party o PKS. Pulawan Kain Suka Party. Yeah, binubuo na po. No? Dumadami ang kain suka sa Pilipinas. So, sige, mag-ready kayo. the thing with, let's say, with Lenny, for example, I don't think she sees the danger of a Duterte presidency. And that's the reason why she's nonchalant about the whole thing. At ito si Trillanes, no? Nahalata mo na talagang takot na takot siya sa pag-ano. Paano? Ang daming pinakalat na fake news nitong animal na to. Ang daming pinakalat na fake news nito. Kaya galit, takot na takot siya. Isa pa nga siya sa naging kasangkapan di umano ng ICI. Ay ng ICC dito sa Pilipinas. Ng pagpapakidnap di umano dito kay PRRD. So talagang pagpapakalat niya ng fake news na bank account here, bank account there, wala namang mapakitang ebidensya. Nakikita natin yung takot nito, yung danger, lagi niya sinasabi, yung danger of a Duterte. Sa tingin ko lang, baka hindi lang napopokus, baka naiihi na to sa pantalon. Di ba? Pero danger lang naman ng Duterte doon sa mga adik. Ito danger lang naman ng Duterte doon sa mga magnanakaw. Sabi nga ni Chanko, hindi mo pwedeng aregluhin si Sara. Danger lang naman si Sara doon sa mga komunista. Alam natin galit si Sara sa mga komunista. Yun lang naman. At saka doon sa mga fake news peddlers. Kung wala ka naman doon, wala kang problema. Halimbawa ako, ba't ako matatakot kay Sara? Di man ako adik. Di ba? Kahit saan tayo makarating na drug test. Ngayon, may problema ako kung adik ako. Diba? Yan na nga, yung nangyayari. Yung mga drug lords, syempre, kailangan gumalaw na rin yung mga drug lords. Popondahan nila yung mga dapat ponduhan para hindi makaupo ang Sara. She's just focusing on her private or on her. Well, she's a mayor of a town. Yes. I guess she has to take care of that. Yeah. But
if she's going to rule out any scenario that she will run eventually, She has to be clear. she has to be definitive. Yeah. Because BAM will not grow, and RISA as well. She would have to be definitive. And the fact that she's not definitive leads me to conclude that she is interested. But On she her will- terms. On her terms. But Ayun. So umaasa pa si Trillanes na kaya hindi pa tinutuldukan ni Lenny ay posible pang tumakbo si Lenny. Umaasa pa, sa madaling salita, tong mama na ito. May kondisyon lang na ang masusunod doon sa kanyang pagtakbo ay yung mga kondisyones ni Lenny. Yan po ang ibig sabihin ni Trillanes. she won't lift a finger preparing for it. Okay, so that's aside. Senator Risa, I know her for a fact that she recognizes the dangers that I've been talking about, and she's willing to do what is necessary para manalo Middle forces. yung middle forces sa 2028 at hindi manalo yung Sara forces. Yan. Alam mo, kung totoong delikado na tao ito si Sara, delikado ang Duterte presidency, for your own sake, Risa Ontiveros, o for your own sake, Trillanes, huwag niyong patakbuhin si Risa. Risa will not win. Period. Malayo sa katotohanan yan. It is as if bukas hindi naaaraw. O mamayang gabi ay hindi na didilim. Ganun po yan. Huwag nyo nang patakbuhin si Risa. Para sa inyo yan. Itong payon to para sa inyong dalawa. Si Lenny nga hindi mananalo kay Sara eh. Pero siya ang pinakamalaking pag-asa nyo. Pero wala pa rin. Si Risa pa. Malabo. So that's one. Now, kay Bam Aquino, ito ang primary obstacle sa kanya. It's the Aquino-Marcos rivalry. I think that alone would prevent him from being part of any coalition with the administration. So yun yung... Aren't you underestimating Bam's ability to navigate? I mean, he's quite a successful politician. He was campaign manager of Lenny twice. Yeah. One of them was very successful. The other one was quite competitive. I mean, what if Bam is willing to go transcendental? No, we're talking about Bam as a candidate. Yeah. Bam as a candidate, he is still an Aquino. And he is going to be surrounded by Aquinos. For anti-Marcos people. Yes. And we heard it already from Kiko D, that he's not going to allow any Grand coalition. any coalition with the Marcoses. So, wala pa tayong it's just being floated. So, that if So sa madaling salita, sinasabi, malabo si Bam. Kasi ang kailangan nila, magsasama yung kain-suka. Magsasama yung pula at dilaw. Pero si Bam Aquino ay malabo kasi nga Aquino. At ang Aquino at Marcos, alam naman natin may history yan ng away. So malabo yun. Kaya talagang si Lenny ang kanilang inaasahan. Kain-suka nga kayo. Ako hindi magugulat. Kung magtatandem, malay mo si Bam for president, for vice president, si Bongbong. Malabo mangyari yan? Hindi. Labas na ngayon. Hindi pa ba obvious sa inyo yung pagkapanalo ni Bam? Meron pong usapan yan sa likod. Huwag naman kayong magpaka-ignorante. Wala sa survey si Bam. Ni sila nga hindi nila alam mananalo sila. May backdoor meeting yan. Huwag niyong sabihin hindi matatanggap na Aquino ang Bongbong. Huwag niyong sabihin hindi kikain suka. Kain suka na kayo. Itutuloy niyo na lang. May agreement na nga yun eh. Loloko niyo naman ang Pilipino. Oh. effectively rules out BAM as part of that coalition, maraming hihila sa kanya palayo doon. So yun. Ngayon, as for Lenny, when would you even talk? Next year? So wait and see ka muna doon.
So yun yung nakikita ko dito. And that's why you feel more comfortable with one of the three persons we Yeah. mentioned here. I mean, Okay. just to be transparent about Yeah. this. And I think si Senator Risas earned it. Hindi lang yung qualifications niya, but what she has done for the country. Literally against mafia. Yes, Literally against Oo. mafia, So, yeah. kumbaga, if we're looking at the 2028 presidency as a wartime Itong dalawang bugok na 'to nagbobolahan pa. Walang pag-asa si Risa. Ito naman 'di ba itong si Darian ba ito? Itinutulak pa si Torre. Anong mga klaseng political analyst 'to? Hindi niyo ba naiintindihan yung katotohanan? Yung reality sa fairy tale? Walang ka-chance-chance yung mga pinagsasabi ninyo. Naman. presidency. Yeah. Kailangan natin talaga yung tumitindig. Hindi pwede yung passive, yung ano ba ito? Hindi mo nga nakikita sa mga issues. No room for ambiguity. No room for ambiguity. Yeah. Tapos, baka mamaya doon natin malalaman magfa-fold eh. Kasi hindi mo naman nakita tumindig. Kung nasalang na sa crucible, yun pala, kakapusin. So, Wala namang tumitindig sa inyong dilaw. Meron ba? Di ba? Isinukan nyo Marcos. Ngayon, kinakain nyo yung sinukan ninyo. Di ba? So, doon pa lang sa halimbawang at nangyayari ngayon, paano mo masasabi meron sa inyong naninindigan? Simple nun eh. And that is very, very obvious. Kasi kung ang tingin nyo kay Bongbong Marcos ay magnanakaw, kahit suportahan pa yan ng demonyo, hindi nyo susuportahan. Kahit suportahan pa yan ni Trump, pag alam ninyong magnanakaw, ba't ka susuporta sa magnanakaw? Ba't kayo susuporta sa diktador? Oh. Di pare-parehas kayong walang paninindigan. Next topic po. Eto, pakinggan po natin. Isa na namang tanim witness. Ni Bongbong o ng gobyerno niya o ng mga sekretary niya. Hindi natin alam kasi kung saan-saan na napunta yung ghost projects at meron silang tanim witness. Meron na naman silang witness na iba ang sinasabi. Kaya lang, ang problema, nayari sa korte. Napaamin. Panurin po natin. Ikinanta ng sarili niyang inaanak si dating DPWH engineer Bryce Hernandez kaugnay sa maanumalyang flood control project sa Bulacan. May papel din kaya si dating Senador Bong Revilla rito? Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Tanungin ko kayo ha. Sige. Yung kanilang tanim witness. May papel kaya si Bong Revilla? Sasagutin yan. Nasa 299 million umano ang natanggap ni dating DPWH Bulacan First District Engineer Bryce Hernandez. Si Bryce Hernandez tumanggap ng 299 million. Ayon mismo sa inaanak nito sa kasal na tumistigo ngayong araw sa bail hearing sa Sandigan Bayan 3rd Division. Kaugnay ito sa kasong malversation na kinahaharap ni dating Senator Bong Revilla at 6 pang co-accused, kabilang si Hernandez. Dahil sa 92.8 million pesos na umano'y ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Kwento ni Monica Ocampo Santos na naging liaison officer din ng Sims Construction Trading, isinilid daw ang 299 million pesos sa mga kahon ng toyo, noodles at chichirya nang ihatid ito kay Hernandez. Okay, Hernandez hinatid. Okay. Kasama raw dito ang 74 million pesos na siyang natira mula sa pondo para sa flood control project sa Pandi, Bulacan. Matapos itong bawasan ng value-added tax, 10% retention fee at 3% royalty na natanggap daw ni Sally Santos na may-ari ng Sims. Puro sila komisyon, Napaghati-hatian yung pera. Ang dami niya itinuro. Ito yung mga naghati-hati. Ito yung natanggap nila. Grabe, no? Ganyan po kalupit. Hindi lang po isa magnanakaw dyan. Napakadami magnanakaw. Pero may mastermind dyan. At ako naniniwala, mastermind yan si Bongbong Marcos tsaka si Tambaluslos. Kaya lang, meron silang witness. Ang problema, iba tinuturo ng witness, iba yung pinaghahatiran ng pera. Doon po nagkakaroon ng pagkakaiba.
O eto sinasabi nung testigo, o eto hinatid namin pera at eto mga tumanggap, eto yung hatian. Construction trading na nakakubra ng proyekto. Tiyahin ni Ocampo Santos si Sally Santos. Pero nang tinanong siya kung alam ba niya ang ibig sabihin ng SBR na nakasulat sa listahan bilang proponent ng proyekto sa O SBR, ang pinapatukuyan, Senator Bong Revilla. Kasi yung sinasabi, isa si Senator Bong Revilla na nakatanggap. Oh, totoo ba? Pandi, hindi ang naging tugon nito. Hindi rin daw niya nakausap ng personal o direkta si Revilla. Dumalo ang dating Maliwanag. Ang dami niyang tinuro doon sa parte hatian, pero nung tanungin, may kahati ba ito si Bong Revilla? Alam niya ba? Kilala niya ba yung SBR? Hindi. Lahat ng sagot negatibo. Sa madaling salita, alam niya ang pinuntahan ng pera, ang hatian, pero hindi kasama si Bong Revilla. Nayari na. Yung tanim witness ninyo, bumibuelta eh. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, alam mo, pag pinipilit nyo ang isang bagay na malayo sa katotohanan, pag na-cross-examine yan, pag dumating sa korte at pwede nang magtanong ang kabilang partido, lalabas yung kasinungalingan ng witness. O di ano kayo ngayon? Kasi gusto nyong suluhin ang Cavite. Oh. Gusto nyo lang gawing fall guy si Bong Revilla para kunwari may ginagawa ang gobyerno na ito sa paghahabol sa flood control. Ang layo nyo sa katotohanan. Ang layo po sa mastermind. Kung sino-sino pinagbibintangan nitong mga animal na to. Revilla. Dumalo ang dating senador sa Sandigan Bayan bail hearing ngayong araw, pero nagpaalam din ito makailang saglit. Ayon sa legal counsel nitong si Attorney Riody Anthony Balisi, nakaramdam daw si Revilla ng sakit ng ulo na maaaring dulot ng init sa kanyang selda sa New Quezon City Jail sa Payatas. Bukas sir, babalik siya? I'm not sure. I cannot tell. I don't know if by tomorrow he will be as disposed in terms of that here. So we'll see day by day. Hopefully, kasi konti lang naman yung makikita. Hanggang April 24 naman magsasagawa ng bail hearing ang Sandigan Bayan 3rd Division sa kasong kinaharap ni Revilla. Para sa agenda, Ayan, di na booking sila. O ngayon, sino susunod yung hahabulin? Si Chis Escudero. Di ba? Okay. Alam naman natin yan eh. Susunod yung hahabulin si Chis Escudero. Bakit? Anong dahilan? Kasi alam nyo, papasok na ang impeachment papunta sa Senado. Abangan nyo itong sasabihin ko. Pagkatapos nilang pekein itong involvement ni Bong Revilla sa flood control, ang babanata naman nila yung mga senador. Sasampahan ng kung ano ang kaso, papahabol sa ICC, uungkatin yung mga maleta, uungkatin yung mga negosyo, at kung ano-ano pa. Pero pag titingnan mo sila, may common denominator. Ito, yung mga susuporta sa impeachment ni BP Sara. Hindi nyo naalala? Ha? Sino ba ang nagsalita at nag-unang nagbulgar sa Senado dito kay Tambaluslos? Di ba si Chis Escudero? Yung sabi nga niya, the name that cannot be mentioned. Binuksan yun ni Chis Escudero. Kaya huwag pa tayong papaloko to sa mga kalukuhan nitong mga ito. Hindi natin alam, baka si Bato kaya hinahabol para hindi makapag-participate. Ganun na rin ang ginawa sa bilyar, kaya nga ang bilyar na nahimik na rin. Hinahabol yung negosyo. Di ba? Kung sino-sino ang hahabulin nila dito para mabawasan yung alam nila tila papanig sa impeachment ni BP Sara. Mas konti nagsasalita, favorable sa kanila. Naku, napakaganda na itong video na ito. Nagwawala na ang taong bayan at alam nyo kung bakit? Kung ano ang dahilan? Lihitimong galit. Galit na sa gobyerno ni Bongbong Marcos. Pasok.
Actually po, 3 balik na kami dito eh. Pinahirapan nyo ang tao, bakit ganun? Hmm. Na, ang tagal ko na sa Grab. Nako, may tugtog, yari. Copyright. O, sige. Since 2016, ba't wala ako sa listahan? Yun ang problema. Eto, ayuda. Na tagal niya na sa Grab since 2016. Wala sa listahan. Alam mo, Brad, kung bakit ka wala sa listahan? Kasi allergic sila sa 2016. Ang gusto nila, yung 2022 lang. Bongbong lang. Kasi pag narinig nila yung 2016, doon na booking yung mga adik. Doon natiklo yung mga adik, yung mga komunista, yung mga dilawan, yung mga komunista. Doon na booking. Kaya ayaw nila 2016. Pero seriously matindi ito. Iisipin mo, pabalik-balikin ka dyan. Dahil sa ayuda. Tapos pabalik-balikin kami ng ganito. Bakit hindi na lang pinadala sa Gcash? Actually, ang problema yung listahan. Palpak yung listahan nila. Hindi ko alam kung saan nila kinukuha yung listahan. Kung hindi pa tinignan pa nila yung Grab app ko na talagang bumabiyaya ako sa Grab. Nung nakita nila yun, at saka nila pinapasok ako dito, supposed to be 3 beses na, pang-4 na naman pala. Ay, hindi na. Ayoko na. Alam mo, Brad, kung gusto mong mapalagay ka sa listahan at meron kang mapakinabangan diyan sa ayuda na yan, dapat himurin mo ang puwet ni Bongbong Marcos. Pambihira. Ganun pala ang labanan ngayon. Himuran ng puwet, anak ng teteng. Gusto. Ew. Hindi. Ganun lang naman kasimple buhay dito sa Pilipinas ngayon eh. Wala nang paninindigan. Bulain mo na lang si Bongbong Marcos. Ay nako. Pag ikaw magsasabi ng totoo, wala ka sa listahan. Alam mo kung bakit? Pwede namang i-Gcash yan. Bakit pinababalik-balik kayo dyan? Para, siyempre, halimbawa na lang, mamimigay ka ng bigas. Kailangan nandoon. Di ba? Mamimigay ka ng ayuda. Kailangan may politiko doon. Kasi kung walang politiko ron, nadisgrasya na. Sayang yung pogi points. Naiintindihan? Kaya pababalik-balikin kayo dyan. Of course. Yan ang style ng mga mga trapo. Traditional politician, politikong politiko. Kailangan, kahit pera naman ng taong bayan nyo ipinamimigay dyan, kailangan umepal sila. So, kaya ako sa totoo, una pa lang ayoko na ng ayuda. Buti pa nga yung ayuda na yan dahil papapilan lang nila. Hindi po. May kickback pa yan. Baka halimbawa lang. Ito, halimbawa lang. Bibigyan ka ng pera. Baka yung 10%, 20% hanggang 50% niyan. Nakulimbat na. Maraming commissioner. Yung mga middleman na politiko, halimbawa bibigyan ka ng bigas, baka mamaya natapyas na yung alam naman natin yan, di ba? So, hindi lang po yung gawain ngayon. Dati nang gawain yan. Kaya nga dapat tigil-tigilan na yung ayuda na yan eh. Kasi yung ayuda na yan, isa pa yan na tinuturuan natin na ang politiko ay magkaroon ng mahirap na mentality. Kasi yan, pera naman ng taong bayan eh. So, hindi na kailangan ipangalandakan pa. Kung mamimigay, tapos. Pambihira, 2026 na, pumipila pa tayo sa ayuda. Pwede namang Gcash na lang yan. Kung gusto may paraan. Ang daming paraan ngayon, online na. Simula po nung unang araw, pumunta na kayo. First day ng bigayan, nandito ako, wala yung pangalan ko. 2016, nasa Grab na ako. Bakit ganun? Anong nangyari? Saan ba nila kinuha yung mga listahan? Baka kinuha lang kung saan-saan. Dapat, ang pinakang the best doon, yung Grab app nila, yun na yun mismo. Yun.
Simple. Isipin mo yun. Nagga-Grab. Mas matalino pa sa presidente natin. Tanga rin eh, no? Yung nagga-Grab, di sa app na lang, di tapos. Ba't pahihirapan? Kung anong app na bumabiyahe yung tao, doon na mismo itatap up yung pera. Napakadali. Or GCash. May GCash naman kami. Meron kaming application ng Grab. Bakit hindi nila pwedeng itap up doon? Mapapakinabahan nga namin na hindi na kami pipila sa ganito. Na para kami nagmamakawa. Ano yun? Pero gaano kalaking bagay, sir, yung may matatanggap nyo ng 5,000 pesos? No, yun ang mga tanong. Kung gaano kahalaga yung matatanggap yung 5,000 pesos. So, isinusubo, eto, may 5,000, gaano kahalaga? Supposed to be, malaking bagay yun kaysa wala. Di ba? Pero kung tinanggal nila yung excise tax at saka value-added tax, mas better. Tuwan-tuwa ako dito sa sinabi nung mama na ito. Alam nyo kung bakit? Yan din yung sinasabi natin. Kung tinanggal nyo yung excise tax, tinanggal nyo yung VAT, bababa ang presyo ng gasolina, parang hindi naapektuhan ng Pilipinas, hindi ba tataas ang presyo ng pamasahe, hindi tataas ang presyo ng bigas, hindi tataas ang presyo ng pagkain, hindi tataas lahat ng presyo ng mga produkto. Lahat na kinabang. Inuunan nyo kasi yung mga pang-iepal nyo, mga loko-loko kayo. Gusto nyo may pinipilahan kayo. Gusto nyo umiepal kayo sa pamimigay. Hindi nyo pera yan. Huwag nyo ipangalandakan yung pagmumukha ninyo, mga animal kayo. Pag mamimigay kayo. Simple. Mas makakatulong. Ang daming matuto. Bakit alam nung mama? Kayong mga pulpul na politiko, hindi nyo alam. Tanggalin nyo yung VAT. Tanggalin nyo yung tax. Excise tax. Tapos ang problema. Alam nyo kung ba't di nyo matanggal? Kasi bababa ang corruption nyo. Wala kayong makukulimbat. Wala kayong magiging komisyon. Mababawasan ang pagnanakaw ninyo. So ang tatamaan dito, bawas ang pagnanakaw nyo, mga animal kayong mga politiko, at mababawasan yung inyong pag-iepal. Gusto nyo pinipilahan kayo pagka mamimigay kayo eh. Di ba? Saan ka nakakita? Ito lang sa akin. Mamimigay ka ng bigas. Kailangan ikaw pa mag-aabot? Bakit? Bakit? Makikinabang hindi lang kami, pati yung mga nagkakarga ng kargamento na pagkain natin. Kaya ang balwa ng pagkain natin eh. Bakit? Ha? Sa tax. Dahil sa gas. Supposed to be. Huwag na nilang pahirapan ng tao. Napakasimple. Alam nyo kung bakit alam ko yan? Bakit alam nung mama? Kaming mga ordinaryong Pilipino, alam namin yan. Kasi it's very obvious. Hindi mo kailangan maging matalino para malaman yan. Etong gobyerno natin, tanga or nagtatanga-tangahan. Ganun kasimple. Tingnan mo, ang bilis tumaas ng gasolina. Pagdating sa pagbaba, ang bagal. Kumita na kayo mga animal. Tanggalin lang nila for the meantime na mahal pa yung gasolina. Ganun lang kasimple. Lahat makikinabang, hindi lang kami. Lahat na mahihirap. Actually, mahihirap lang makikinabang dito eh. Hindi yung mahiyaman. Dahil yung mahiyaman, kayang-kaya nilang dram-dram na bumili ng gas or crudo. Kaya-kaya nila bumili kami. Hindi namin kayang bumili. Kaya supposed to be, ang dapat nilang gawin, simple lang. Tanggalin muna nila yung excise tax, value-added tax, tapos ang usapan. Thank you, sir. Oh, Simple, di ba? Tanggalin na excise, tanggalin ng box, tapos ang usapan. Kasi, alam mo, hindi man lahat Yung iba kasi, pagka nabigyan ng ayuda, pangiinom pa yan. May danger pa yun na hindi naman napunta doon sa dapat kapuntahan. Samantalang kung ibinawas mo yan sa krudo, yung excise tax, tsaka yung VAT, lahat po makikinabang. Antimano, pag nagkarga ka, halimbawa driver ka,
nagkarga ka, yung pera mo nandun na sa pinakarga mo. So, babiyahe mo yun. Gagamitin mo yun. 'Di ba? Hindi yan parang buo ngayon, matanggap mo 5,000 na dapat gagamitin mo for 1 month, baka mamaya ibili pa yan ng droga, ibili pa yan ng alak. Naubos na yung dapat gagamitin for 1 month na naitipid niya sana pang gasolina. Detain ka na siya. Nasolusyonan ng problema? Hindi. Pero kung yan, binili mo ng gasolina, itatrabaho mo muna yan. Kahit addict yan, katulad ni tatrabaho mo pa rin. Di ba? Para ang presidente hanggang ngayon nagtatrabaho. Simple. Ito po next, tingnan natin. Ito, pag-usapan natin yung presidente nyo. Meron na naman siyang bagong pangako. Wala nang ginawa itong presidente na ito kung hindi mangako. Pakinggan natin, tingnan nyo. Magpabudol kayo ulit, We will bring Saldico home, and we will do so in accordance with the law. Ayan. Anong sabi? Dadalhin namin si Saldico pauwi nang naaayon sa batas. Siya nagsabi, dadalhin namin pauwi. Iuuwi namin si Saldico. Ngayon, pag hindi mo nauwi yan, nukang ka talaga ng budol. Ikaw na ang pinakabudol sa buong mundo. We don't want excuses. We want result. Pag binitawan mo, gawin mo. Ang tao hindi concern sa pangako mo. Ang tao hindi concern sa mga sinasabi mo. Ang tao concern sa resulta. Kailangan na pong matapos itong ghost projects. Iuwi mo. Kung nahuli mo nga. Kasi nakakapagtaka, masyado kang nag-a-announce. Ikaw ang nag-announce ng nahuli at ikaw rin ang nag-a-announce ngayon sa pag-uwi. Samantalang wala ka man lang announcement patungkol sa sakit mo, wala kang announcement patungkol sa pagtaas ng presyo ng gasolina at bakit ang bagal bumaba. Ganyan po siya ngayon kay Saldico. He will answer to the Filipino people. Binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos na gagawin ng gobyerno ang lahat ng kailangang hakbang para maibalik sa Pilipinas si dating Congressman Zaldico. Naharap sa patong-patong na kaso si Ko kaugnay ng flood control scandal. Inutusan ko ang Department of Justice kasama ang Department of Foreign Affairs na pangunahan ang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad ng Czech Republic upang matiyak na maayos at naayon sa proseso ang lahat ng kinakailangan. Magpapadala rin ng high-level coordination team upang tutukan ito. Ayan, okay, dito muna tayo So, inutusan niya na ang DOJ at DOF para maibalik si Saldico. Ngayon, pag hindi nabalik si Saldico, pare-parehas kayong inutil dyan. Ikaw, Bongbong Marcos, inutil. Ikaw, DOJ, inutil. Ikaw, DOF, inutil. Di ba? Simple lang Nahuli na. Tapos, inutusan pa kayo, nagpatulong ka pa sa DOJ. Papatulong ka pa sa DOF. Inatasan mo na. Tapos wala ring magagawa. Tapos wala ding mangyayari. Katulad ng 20 pesos mong bigas. Nagkalat ka dyan sa bigas-bigas na yan, Bongbong Marcos. Tutukan ito. Nasa kustodiya ng mga otoridad sa Czech si Ko matapos daw niyang magtangkang lumabas sa Czech Republic. Pero kulang ang kanyang travel papers kaya di pinatawid sa German border at pinabalik. Hanggang ngayon matipid ang impormasyon kaugnay sa kanyang pagkakahuli maliban sa nabanggit ng Pangulo. Tikom din ang bibig ng karamihan sa mga opisyal ng Foreign Affairs Department at maging ng mga kawani ng Embahada ng Pilipinas sa Czech Republic. Tahimik ang DOF at saka mga kawani, etc. Paano hindi tatahimik yan? Sinasabi nga, peke. Hindi naman daw totoong nahuli. Fake news daw si Bongbong Marcos. Natural, tatahimik yung mga yan. Kasi magmumukha rin silang fake news.
Sa ngayon, hindi pa malinaw kung kailan target maibalik sa bansa si Ko. Ang ganitong mga proseso ay may sinusunod na mga legal na hakbang sa pagitan ng mga bansa. Kaya't nangangailangan na sapat na panahon upang maisagawa ng tama. Yan. Anong tawag doon? Ha? Anong tawag doon sa sinabi ni Bongbong Marcos? Exit strategy. Ano sabi niya? Sa mga ganitong pagkakataon, may prosesong sinusunod at kailangan ng mahabang panahon. So expect nyo na bago mapauwi si Saldico or kung mapapauwi nga, matagal. Baka nga hindi mapauwi kasi hindi naman talaga na-aresto, di umano. Dito pa lang sa pananalita ni Bongbong Marcos, asahan nyo na magtatagal. Gumagawa na sila ng exit strategy. Yan yung sinasabi natin, ayaw na ng Pilipino ng excuses, Bongbong Marcos. Bigyan mo kami ng resulta. Papuntahin mo yan sa Blue Ribbon. Paimbestigahan na yan si Saldico. Kaya lang, baka nga hindi nahuli. Posible yun. Posible hindi nahuli. Pero posible ding namang nahuli. Kaya lang, hindi nila pauuwiin. Hindi nila gagawin yung parte nila. It's obvious, oh. Gumagawa na ng palusot as early as now. Tama. Gaano nga ba kahirap itong gawin? Gayong wala namang extradition treaty ang Pilipinas sa Czech Republic. Ayon sa international law expert na si Attorney Mike Q, isang diretsyo at pinakamabilis na paraan daw ay deportation. This is a sovereignty question. It's a non-national of the country who is entering the country and is not documented and has no right to be there, especially if there is no passport, which is the most critical requirement apart from the visa. Nagiging mas komplikado lamang daw ang sitwasyon kung talagang may hawak na Portuguese passport si Ko. It will be complicated if Portugal will intervene because it has a right to protect its national. May dalawa siyang pwedeng argue na malaki. Yung una is violation of his private life, Article 8 ng European Convention. Bukod pa ito sa kung ano man ng nasa Portuguese Constitution. The other thing is, pwede niyang i-argue yung hindi siya pwedeng i-deport kung ang pupuntahan niya na bansa ay iper-persecute siya or may torture na mangyayari. Sabi ni Attorney Q, mahirap daw gamitin ang political asylum bilang depensa. Hirap din yun kasi kailangan yun political persecution. Hindi naman ito persecution kasi may mga kaso siya. So, pinoprosecute siya but hindi siya pinapersecute for his political opinion. He has to be persecuted for his political opinion. Wala naman siyang political opinion. Ang isa pang paraan para mapauwi So sa madaling salita, wala naman siyang political opinion. So madali niyong mapapauwi. So pauwiin niyo na. Kung hindi budol yung presidente niyong si Bongbong Marcos. sa bansa si Ko ay sa pamamagitan ng mutual legal assistance at diplomasya sa paglutas ng issue. Ayon kay Q, karaniwan nagkakaisa ang mga bansa dahil sa prinsipyo ng pagkakapantay-pantay ng mga estado sa international law. Hindi rin daw itinuturing na malaking hadlang ang medical reason kung may kakayahan namang tugunan ito sa Pilipinas. Pinalutang din ng National Bureau of Investigation o NBI ang posibleng paggamit ng UN Conference Against Corruption o UNCAC para mapabalik sa bansa si Ko. Kapwa signatory sa UNCAC ang Pilipinas at Czech Republic. Czech Republic and the Philippines is both signatory to the United Nations Conference Against Corruption. So we have mutual responsibility on this matter. Okay, dahil yung sinabi pero sa dulo hindi nyo rin mapapauwi. Sige, ipahiyan nyo kami. Pauwiin ninyo, tapos dalhin nyo sa Blue Ribbon. Yan. Eto, si Saldico. Ano kayo? Andyan siya, uupo siya sa Blue Ribbon. Hindi nyo magagawa yun. Bakit? Sinong tinuturo ni Saldico? Di yung amo mo, yung amo mong lulong. Di ba? So, paano mapapauwi yan? Nako. Tuloy. Responsibility on this matter. Posible rin daw ito ayon kay Q. Nakasaad dito na magtutulungan ng mga estado sa mga investigasyon at proceedings na may kinalaman sa korupsyon. Next topic po tayo. Okay, kanina po pinag-uusapan natin kung gaano puro na lang pangako
ito si Bongbong Marcos, no? At itong presidente ninyo na talagang tila lulong sa kapangyarihan dahil wala na siyang nagagawang maganda sa bansa natin at patuloy pa rin siya sa puro pangako and tila patuloy pa rin ang nakawang nagaganap dito sa ating gobyerno. Huwag pong kakalimutan na i-like po itong video na ito. Napaka-importante po para kay Coach Oli yung inyong pag-like. And sana po wag po rin kakalimutan mag-subscribe po kayo. Aabangan nyo po ang parati nating pagbablog. Sana po ay patuloy kayo sumubaybay kay Coach Oli News at tayo mananatiling maninindigan. Si Coach Oli po, hindi balimbing. Maraming salamat po. God bless everyone.